Hello, magandang araw sa ating lahat. Isang masaya at masaganang araw sa bawat isa, mga kapatid, kasangga, kapamilya, kaibigan at marami pang iba. Napakainit po, napansin niyo pa po ba sa panahon ngayon, napakainit po ng panahon natin sa ngayon. Tingnan ninyo, kami po ay bumabagtas sa daan na ito mula po sa bayan ng Alicia, Poblacion Alicia, patungo na po, pabalik po sa ating paaralan sa Lutiman National High School, at nandito pa po kami ngayon sa Barangay Lambuyugan. So binabagtas namin ngayon ang daan ng Lambuyugan. So malapit na po ito sa Lutiman. So ito po ay isang bagay, meron lang po akong isang bagay na pwedeng ibahagi sa inyo na kung saan may kinalaman or connection po dito sa daan na tinatahak natin ngayon. So ang buhay natin ay parang katulad sa daang ito na kung saan along the way po ay meron po tayong ma-experience na iba't ibang mga sabihin natin lubak-lubak na daan, hindi plain na daan. So katulad lang din sa ating buhay, ang ating buhay ay puno ng hamon, puno ng pagsubok and challenges sa buhay. And challenges can be tough and it's easy to get discouraged, right? However, with dedication and perseverance, you can overcome anything that comes your way. So therefore, overcoming challenges requires a combination of positive mindset, breaking the challenge down into smaller tasks, seeking help, and staying persistent. So katulad din dito yan sa daan. So kahit pa makaranas tayo ng mga lubak-lubak na daan, pero hindi po ito ang magiging dahilan para po tayo ay tumigil sa ating journey, sa ating biyahe. Kahit pa gaano kalubak ito ay ating pipiliting malagpasan at ma-overcome natin ang mga daanan na yan. So mabuti nga at ang ating Alicia, ang ating daanan ay hindi na masyadong lubak-lubak ang daan dahil simentado na po ito. So kaya hindi na po natin masyadong maranasan ang lubak na daan, pero nandyan pa rin yung hindi talaga perfect. Kaya nga sa buhay natin, hindi talaga tayo perfect, di ba? Katulad din yan itong daan natin, kahit sabihin natin simentado na yan, pero hindi rin siya perfect. Tingnan ninyo, umaalon-alon yung motor namin. So, ibig sabihin, hindi talaga perfect yung daanan. Meron talagang mga part na kung saan ay talagang parang mabubuno yung motor natin. Pero katulad din yan sa buhay natin. Hindi lahat ng panahon natin ay maayos ang buhay natin. Hindi sa lahat ng oras na we are experiencing abundance. Kasi makakaranas talaga tayo ng iba't ibang mga pagsubok, trials, and struggles sa buhay. So, pero in spite of that, hindi po tayo patitinag. Laban po tayo, laban lang tayo mga kapatid. Yan po ay isa sa mga dapat natin na i-persige sa bawat isa sa atin. Kailangan we are really determined to reach our goal in life. So ano man ang maranasan natin along the way, so kailangan natin sikapin, maging strong tayo, magiging persistent tayo na gawin kung ano yung dapat sa buhay natin araw-araw. So meron akong ibabagi sa inyo na some 10 ways to overcome challenges in life. So first tip is number 1, you are going to make a plan. While you don't know what is going to happen in the future, you can always plan ahead. Number 2, ask for help. You're not alone, so you can find help from others. Third, feel your feelings. By masking your feelings, they are not going to go away. So you are going to feel your feelings. Number 4, accept support. So if there's somebody offering support to you, you must to accept support.
No, wag po tayo mag-hesitate na humingi ng tulong mula po sa ibang tao. Okay? Number 5, help others. So not only natatanggap tayo ng tulong mula sa ibang tao, but we have to help also others. And number 6, think big. So kailangan natin mag-isip, mag-ano talaga ng malaki, kaya dream big. Kailangan nating mangarap ng malaki. Kasi kung meron tayong malaking pangarap sa buhay, ibig sabihin we are going to pursue. Kailangan tayong magpursige talaga na gawin ito para ma-accomplish ito, para ma-fulfill ito. Kasi kung maliit lang yung plano natin sa buhay, hindi rin tayo magsisikap. Kasi okay lang sa atin yung ganito. Pero if we will try to dream big, ibig sabihin, we'll also do big hard work, diba? Gagawa din tayo ng mas marami at lalo pa tayong magsisikap para magtagumpay sa buhay. And also, number 7 tips, don't give up. So, ito talaga yung the best na tips para ma-overcome natin ang challenges sa buhay. No, whatever mga challenges o struggles sa buhay ang maranasan natin, kailangan hindi tayo mag-give up. Kasi, ang sabi pa, diba, no retreat, no surrender. Kasi kapag nag-surrender ka, ibig sabihin, talunan ka. If nag-surrender ka, hindi ka magiging successful sa buhay. Matatalo ka sa buhay. Kaya kailangan natin na ipagpatuloy natin yung ating nasimulan. Huwag tayong mag-give up. Kahit pa na yung minsan nararanasan natin na parang gusto ko na mag-quit, gusto ko na magpahinga, pagod na ako. Yung parang sabihin natin sa sarili natin, hindi ko na kaya. But, no, hindi po sa pangaano po sa ating lahat, no, ina-underestimate yung kakayahan natin, but I believe the power of God that there's nothing impossible with God. So, makaya natin ang lahat, ma-achieve natin ang lahat, magiging successful tayo someday. We'll just think positive. Let us be optimistic always. Hello, wag po tayo mag-isip ng mga bagay po na maaaring ikaka-discourage natin. Wag po natin isipin yung mga bagay na toxic sa buhay natin. So, lahat po yan ay So, yan lang po ang maibabahagi ko po sa inyo ngayon. Sana po may napulot po kayong aral po sa mga bagay na aking naibahagi sa inyo tungkol po sa kalagayan ng buhay. We are now approaching the entrance of Latima National High School at talagang makikita natin na nagkaroon po talaga ng pagbabago na dito sa Latima National High School. Yung mga hindi pa nakapunta dito, ito na po yung school natin. So, thank you so much for listening and watching my vlog this morning. So, that's all. Once again, have a nice day everyone. Enjoy your day.